Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe. Bibigyan ko lang po kayo ng isang mabilis na recap sa nangyaring bakbakan nung nakaraang Tuesday. Dito po sa Title Tuesday Grand Prix kung saan naglaro po si Magnus Carlsen at ganun din si Hans Bokniman. Ano po ang nangyari? Para po sa inyong kaalaman, may dalawang Title Tuesday po, no? Yung early edition at nung late edition. At sa early edition, naglaro po si Magnus. Anong nangyari sa kanya? Eto po, tingnan po natin. So after round number 7 po, si Magnus may score po siyang 6 out of 7. May dalawang tabla lang. Ngayon kalaban niya si Matthias Blue-Baum round number 8. At medyo malungkot yung nangyari dito. Hindi ko sure kung ano talaga eh. Tingnan nyo na lang po. Bibilisan ko lang to. So, D4 po ang nangyari. Queen's Gambit. Tapos, exchange variation. Ayan po yung nangyari sa kanila. So, nag-C4 po. Kinain. Ay, kasi 5 pala yun. Pinin, no? Tapos, nalibre yung pawn. Pero lahat po yan ay linya. Kung mapapansin nyo, mabilis si Magnus. At dito nga po, no? Pagka-capture sa C5, nag-brilliant po pa. Ang idea kasi niyan eh, mabubuksan to eh. So, example, kinapture mo yan, yun na nga yung ginawa dyan, blunder, may capture doon. And then, pagka king move, knight lang sa G5, marami si Magnus, oh. One piece down, pero nagtitreat po siya ng mate, kaya napilitan dumipensa, at kinapture na po yung kabayo, pinin, kinapture yung bishop, tinakes, and then nag-bishop takes lang. So, yes, libre yung reyna, libre din yung reyna. May ba, pagka takes, capture, takes. So, ang ending po, 1 punap si Magnus and this is definitely winning. At pagdating pa nga po sa oras, lamang pa siya. Pero bibilisan ko yung tirahan. Tingnan nyo po ah. Yun, nagkamali si Magnus, may sacrifice kasi may ganon, makakatabla. Pero okay lang, tinuloy pa rin niya ni Magnus and as you can see, 1 punap pa rin si Magnus pero may pagka-equal yan. Lamang pa rin si Magnus sa oras. Pero ito ang nangyari. Dahan-dahan. Tingnan nyo po mabuti yung oras. So, nagtutulak-tulak lang. Ayan lang. Tulak lang din si Magnus. Okay. Tulak ng pawn. Oh. Ayan. At ito po, very equal ito. According sa engine, though 1 punap si Magnus pwede pa magpilit yan. Tumira po dito si Blue-Baum. Kinain yung pawn. At pagkatira po ng rook takes e4, natalo sa oras si Magnus. Balik natin ha. Ayan o. Kinapture niya. 10 seconds pa si Magnus. Nag-0. Tapos pagka-takes, natalo sa time. Hindi ko alam kung ano nangyari dyan. Ito po ba ay disconnection? O nangyari lang na nalingat si Magnus? Nakalimutan niya yung oras. Hindi ko po sigurado. Pero pagdating po ng round number 10, eto, kalaban niya naman po yung batang grandmaster na si Jeffrey Xiong ng USA. Anong nangyari? Grabe, ang tindi ng laban. Panoorin po natin. C4 ang tinira ni Magnus na sinagot ng E6. Nag-G3 si Magnus, nag-D5 lang. Pagka D5 po, tinirahan po ng Bishop G2. D4, tinulak agad. No? Pagkatulak, nag-Knight F3, Knight lang po sa may C6. And then, nag-castling. So, typical po yung tira ni Magnus na tinalunan ng kabayo sa Gedli. Siyempre, pagkatalo ng kabayo sa Gedli, nag-D3 po yan, gusto pong kainin, kaya tumalon. Pagkatalon, nag-Knight A3, talunan sa Gedli ang labanan, nakinapture po yan, binawi ng pawn, and then E5. So, sa ngayon po, according sa engine evaluation, this is very equal. Ang ginawa dito ni Magnus, nag-Rook B1 para hindi po makagalaw basta-basta, may kain doon na kinaslingan lang, no? Pagkakasling, nag-A4, tumira lang po ng Rook E8, nag-Knight naman po sa may D2 para hindi po makapag-E4 yan, mag-E4 kasi yan, kaya nag-Rook E8. Anyway, nag-Knight D6, baka gustong ipilit po yung E4 at some point na sinagot ng Bishop lang sa A3, hitting the Knight, nag-H4 naman or H5, uma-atake, na sinagot lang ng H4, tumira po ng Knight sa F5, bumalik na sinagot ng Rook lang sa may E1 na hindi daw ganun kaganda. Ibalik ko lang po, no? Gusto ko makita kung anong tamang tire. For some reason, hindi na daw ito kailangan. Ito daw po ang mas maganda. Knight E4 agad. Anyway, nag-Rook lang po siya dyan. Nag-develop Rook E6. Tumalon Knight F3. And then nag-Rook lang sa may G6. Wow! Ang akin pong nararamdaman, baka mag-sacrifice.
Oh, kung hindi man dyan, pipili siya dyan baka mag-sacrifice. So, ang ginawa po ni Magnus, huwag kang mag-sacrifice, boy. Harangan kita. Hinarangan. Kaso, sabi ni Jeffrey Xiong, hindi naman yung kapayo sa sacrifice ko, sir. Tore, kinapture. Pagka-text, kinapture, pinawi, at ang ending, lamang yung puti. Pero, may konting atake, gusto pong buksan na gano'n, tapos may pressure po sa G2 Kaya ang ginawa ni Magnus, nag-king move lang Teka lang, coach, pagka-king move, di ba may H4? Yun yung ginawa. So, pagka-takes, di ba may check pa? Ang plano ni Magnus dyan, maganda pala. Meron po siyang G4. Ayun, no? So, ang pinaka gusto niyang mangyari, since quality up naman dito si Magnus, pag kinapture po ito, pwede po siyang mag-E4. Mapepersang mapalit yung Reyna. Ayun. Quality up. So, gusto niyang i-endgame. Kaso, ito ang matindi. Si Jeffrey Xiong tumira ng napakagandang brilliant sacrifice. Knight G3 check. Sabaw. Bakit? Unang-una po, pag nag-king move ka dito, kainin lang daw po itong pawn ng bishop. Ganun lang ang pinaka-plano. No, pag tinix mo, capture, parang kinapture mo lang din. Medyo nagkaiba lang ng konti ang sequence. Anyway, Magnus, sabi ni Magnus, di ako takot dyan, tikman ko yan. Kinapture niya na mali. Ang best proof daw, King G1 daw lamang pa rin po ang block doon. Kinapture ni Magnus na sinagot lang ng pawn takes. So, anong threat? Mamatihin ka ngayon. At si Magnus nag-bishop H3 para hindi mamate. Example, nag-queen ka dito, may king G2, pagka-capture mo dito, pwede pong dumipensa ng rook H1. Kaya ang ginawa ni Jeffrey Xiong, kinapture niya agad yung pawn At pagka-takes po ng pawn, kining mo ban lang ni Magnus. Hindi po pwedeng kainin yun may checkmate. Ganun po ang gagawin. Kaya kining mo ban para makapag-rook H1 pero sinagot ng napakatinding queen F5. Kasi hindi ka makaganon dahil mamatiin ka dito. Even rook F1 will lead to bishop takes H3. Yan yung pinaka-threat Kaya nga po ang ginawa niyan, kinain na lang yung G3 na sinagot ng capture sa may H3 and then nag-rook G1. And after rook G1, ito daw po ay completely winning na sa side ng black. Kasi nga, grabe po yung king, hindi safe. Sabihin na natin quality up man si Magnus dito. Ang pinakaplano lang daw, rook E8. After this, rook E6. Wala, ubos. Pero ang ginawa dito ni Jeffrey Xiong, hindi po yung best move Siya po ay nag-bishop lang sa may G4 muna na sinagot ng queen sa may D2. Ang pinaka-idea, maaari po siya mag-rook F1 dito Pagka queen D2, nag-rook na sa may E8, ayan na ang gagawin, yung sinasabi ko kanina, no? Kaya nga po ang ginawa niyan is nag-rook F1 pa rin, nag-queen lang sa may G6, and then tumakbo yung king. Uy, liligtas niya na yung kanyang sarili doon. Pero itong si Jeffrey Xiong, in-E4 na agad. Idea niya, subukan mo tumakbo, libre yung pawn kasi nakapin ka, boy. Ganun na mangyayari. Kaya nga po, nag-queen na lang muna yan sa may F4, hitting the bishop na kung saan dinipensahan lang. And again, Magnus natalo sa oras. Talo sa oras na naman, no? Si Magnus na napakabilis, sa puro oras ang talo. Anyway, losing na din po siya dito sa laro. Kasi ang susunod na po na gagawin is iti-takes po ito at may capture po or check doon sa may E2. Ayan o, babalik ka doon, tapos may mga discovery attack. Talagang tagilid na po yung position dito ni Magnus. No? Grabe yung laruan ni Magnus. Hindi ganun kasolid sa pagkakataong ito. At ang naging final standing nga sa early title Tuesday, ipakita ko Ayan. Ang nag-champion po ay si Hikaru Nakamura. Nag-second place naman si Nepo Mateas Bluebawom, yung tumalo kay Magnus. Nag-third place, no? At ayan po ang kabuuan. Si Martinez, Vincent Kamer, nandyan. Okay, si Magnus nandyan, 8 points. At si Niemann, 8 points lang din, no? So, ano nangyari kay Hans-Mok Niemann? So, talo siya kay Reza Madabi. Natalo last round kay Jeffrey Xiong. Ayun palang nangyari kay Niemann. Of course, as I was saying earlier, dalawa po
ang Title Tuesday. This is the early edition. Punta tayo sa late edition. Sa late edition, hindi naglaro si Magnus at Hikaru Nakamura. At dahil hindi sila naglaro, Hans Smoke Niemann, dinominate niya po ang late edition. So kanina, nasulyapan natin, tinalo po ni Jeffrey Xiong si Hans Smoke sa last round ng early edition. Pero ngayong round number 6 po ng late edition, nagkalaban sila ni Hans Smoke Niemann. At ipor po ang nangyari. Petrov, ayan no, Petrov po, kakaibang Petrov lang to kasi knight d3 no. Pero linya po yan at medyo equal daw po ang dating niyan. Pero grabe umatake kagad sa may queen side. So bibilisan ko lang po ito na recap at tamang develop lang. Oops, magkakasling na. Hindi nag-castling. Yung labanan nila, no? Walang castlingan pero Hans Smoke Niemann, gumaganda yung sentro bigla. Uy, pinatake pero nakipagsabayan si Niemann, kinapture, takes, and then tumakbo doon. At binigay yung pawn. Binigay niya na yung pawn. But according to engine evaluation, kahit 1 pawn na po dito ang black, equal lang daw. Nag-queen doon, pumasok yung Reyna, nag-queen check, tumakbo yung king, umatras yung Yoka baby, pumasok pa rin yung Reyna, kinain yung pawn, nabawi na. Pero may capture sa may g3 na kung saan mali. Trap pala yan. Kasi pagka king move mo, paano mo didepensahan yung dalawang ito? Kaya nga napilitan po yan mag a5. At ayan po, nag-winning na dyan si Niemann kasi one rook up. Hindi lang one rook up. One rook and one knight. At ito po ay definitely winning na. Yun po yung nangyayari. Ngayon, si Niemann, ang score niya after round 6 is 5.5 out of 6. Pero siya po ay nagtuloy-tuloy. Kasi sa round number 7, eto matindi tinalo niya po yung pinagdududahan din na engine na si Jose Martinez. Madalas kasi tinatalo nito mga top player, even Magnus, sa Title Tuesday. Kaya nagcha-champion to. Minsan pa nag-champion to, perfect score Okay? So, panalo siya ulit, round 7. Ngayon, round number 8, nakalaban niya yung tumalo kay Magnus, si Matthias Blue-Baum, na kung saan ang laro nila ay nauwi sa tabla. So pagkatabla niya, eto, nakalaban niya naman po round number 9, sikat na streamer si Naroditsky, na kung saan tinalo niya. Antindi ng pagkapanalo niya dyan, endgame lang. Ayan medyo mahaba lang po, umabot ng 81 moves. So ang score ni Niemann, 8 out of 9. Last 2 games, anong nangyari? Round number 10, tinalo niya si Grandmaster Pranav ng India. Ayan po yung pagkapanalo niya. Reyna siya Maraming pawn pero Reyna pa rin yan, and eventually natalo sa oras si GM Pranav. At last round, kalaban niya po ang isa din player na taga USA na si Sam Sebian, at natabla yung laban nila. Nagkaroon lang po ng repetition at nauwi na nga sa tabla. At ang kagandahan po ng tabla na yan for Hans Smoke Niemann, it's more than enough to win the tournament. Ito po kasi yung final standing. Pakita po natin. Champion po si Hans Smoke Niemann with 9.5 na sinundan ng kanyang nakatabla last round na si Samuel Sebian. Tapos si Matthias Blue-Baum, yung tumalo kay Magnus third. Si Naroditsky, si Makarian. Tapos from 6th place onwards, sila Jules Ponsard, Alexei Sarana. Si Domchenko andyan. Wala po si Magnus saka si Hikaru. Di ko sila nakita. Anyway, yan po yung kabuuan ng Title Tuesday early and late edition nung April 29. So ngayon po ay Tuesday. Mamaya po may Title Tuesday ulit. Hindi ko alam kung sino yung mga player na maglalaro. Malamang sila na naman yan. Magnus, Hikaru, another strong player. Ang tanong, maglalaro ba ako? Hindi ko po sure. Mamaya pag okay yung katawan natin. Kasi ang laro, nagsisimula po yan alas 12 ng madaling araw. So, pag di ako inaantok, naglalaro ako. Pag inaantok ako, tinutulog ko na lang. So, tingnan natin mamaya. Muli na po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kapiyahe. Salamat po sa inyong suporta. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.